Mga nagawa ni Pangulong Duterte, isang pagsusuri. Magandang araw mga kapuso. Sa loob ng 6 na taon, mula 2016 hanggang 2022, nasaksihan natin ang pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tatalakayin natin ang mga pangunahing nagawa ng kanyang administrasyon. Handa na ba kayo? Samahan niyo ako sa pagsusuri na ito. Isa sa mga tumatak na kampanya ni Pangulong Duterte ang kanyang walang kompromisong laban kontra droga. Sa pamamagitan ng Oplan Tokhang, libo-libong drug suspects ang sumuko, inaresto o nasawi. Marami ang natuwa at nagpahayag ng suporta. Ngunit umani rin ito ng samot-saring batikos, hindi lang dito kundi maging sa ibang bansa. Maraming human rights groups ang nagpahayag ng pagkabahala. Hanggang ngayon, nananatiling controversial ang war on drugs. Kilala ang Administrasyong Duterte sa ambisyosong programa sa infrastruktura, ang Build, Build, Build program. Mula sa mga kalsada, tulay, paliparan, hanggang sa mga riles ng tren. Ilan sa mga proyektong ipinagmalaki ay ang Clark International Airport Expansion, Metro Manila Skyway Stage 3, at ang LRT2 Extension Project. Ngunit may mga kritiko na nagsasabing naantala ang ilang proyekto at mataas ang utang ng bansa. Isang magandang balita para sa mga magulang at estudyante ang Republic Act No. 10931 or Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim ng batas na ito, libre na ang matrikula sa mga state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs. Mas marami na ang nabibigyan ng pagkakataon na makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kalusugan para sa lahat. Layunin ng Universal Healthcare Act na gawing miyembro ng PhilHealth ang lahat ng Pilipino. Mas madali na para sa mahihirap ang makakuha ng serbisyong medikal. Ngunit may mga pagkukulang pa rin ang implementasyon. Kulang pa rin ang pondo at may mga ospital na kulang sa gamit at doktor. Isa sa mga pangunahing advokasya ni Pangulong Duterte ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa unitary patungong federalismo. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng federalismo, mas mabibigyan ng kapangyarihan ang mga rehiyon. Ngunit, hindi naging madali ang laban para sa federalismo, kulang ang suporta mula sa Kongreso. Sa huli, hindi na isakatuparan ang federalismo sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Isang makasaysayang pangyayari ang paglagda ni Pangulong Duterte sa Bangsamoro Organic Law or BIOL. Ang batas na ito ang nagbigay daan sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BAR-MM. Layunin ng BIOL na wakasan ang dekada-dekadang tunggalian sa Mindanao. Marami ang umaasa na magiging daan ang BIOL para sa mas maunlad at mapayapa na Mindanao. Malaki ang pagbabago sa foreign policy ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pinili niyang palakasin ang relasyon sa China na matagal ng kaalitan ng Pilipinas dahil sa agawan ng teritoryo. Nagbukas ang pakikipag-ugnayan sa China ng mga oportunidad sa kalakalan at infrastruktura. Ngunit, binatikos din ang Administrasyong Duterte dahil sa di umano'y pagbaliwala sa tagumpay ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Layunin ng train law na gawing mas simple at patas ang sistema ng pagbabayad ng buwis sa bansa. Sa ilalim ng batas na ito, mas mababa na ang buwis ng mga ordinaryong manggagawa. Ngunit, tumaas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa mas mataas na buwis sa produktong petrolyo. Ayon sa gobyerno, kinakailangan ang train law para madagdagan ang pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Sino nga ba ang makakalimot sa hamon na dala ng COVID-19 pandemic? Isa ang Pilipinas sa mga unang bansa sa Asia na nagpatupad ng lockdown. Malaking hamon ito para sa Administrasyong Duterte na kinailangang magbalanse sa kalusugan at ekonomiya. Maraming kritisismo ang hinarap ang gobyerno, lalo na sa simula ng pandemya. Sa paglipas ng panahon, bumilis ang pagbabakuna at unti-unting bumalik sa normal ang buhay.
Isa sa mga naging prioridad ng Administrasyong Duterte ang modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Layunin nitong magkaroon ng mas ligtas at environment-friendly na transportasyon para sa mga Pilipino. Ipinatupad ang Jeepney Modernization Program kung saan pinapalitan ang mga lumang jeepney ng mga bagong modelo. Ngunit, maraming jeepney driver ang nagreklamo dahil sa mataas na halaga ng mga modernized jeepney. Tunay ngang nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Pilipinas ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming proyekto ang naipatupad at maraming pagbabago ang naganap. Bagamat nagdulot ito ng mga positibong pagbabago, hindi rin maikakaila na hindi ito naging perpekto. Nasa atin na, mga kapuso, ang magpasya kung ano ang pamana ng Administrasyong Duterte.